Mamay, Morning, Lucy. thank you for agreeing with me this interview. Yes, it's Okay. my honor. Okay. How are you in this year? This year that I can say that His goodness runs over me. Who is? God. Okay. His goodness Mhm. runs over me. That's all I can say. If I wrap up this year, His goodness. Yeah, malapit na rin tayong December. Yeah. And so, only you, yourself, may nalalaman kami na sitwasyon mo, but only you yourself knows na ano, ano na, Yung deeper. ano ang feeling mo, ano yung paningin mo sa buhay ngayon, sa taong ito. And so, I want to, well, I call you my friend, but I never know your, no, yung rason mo, bakit ka pumunta dito sa ibang bansa. Okay. Actually, nag-start ako sa Singapore. So, I worked there 9 years. Pero isang employer lang. And then, 2018, I came here. Nag-start ako na work dito. And for reason is, you know, some of the, it's not most, but lahat siguro ng mga OFW, yun yung unang ano talaga is family. Yes. For the family. They work abroad for the family, for their children, to have a, kanang, yung, para maibigay yung magandang buhay sa mga kabataan nila. So, that's my Main reason. reason. Yeah, that's the main reason, and that's one of my reasons din na kasi gusto ko na ibigay yung mga needs ng mga anak ko. Gusto ko sila mapag-aral ng mabuti, ganun, to have their good education. Okay. So, in speaking of educations, narinig ko sa'yo na natapos ka ng pag-aaral sa college. But, no, high school lang. Okay, High school high lang. school, And then okay. after that, nag-aral ako 1 year Ah. as after I graduated, nag-aral ako 1 year as biology. But only 1 year lang. And then after that, I went to Palawan. There, nag-training ako doon sa DTI, which is Discipleship Training Institute. Nag-train ako doon for 1 year. And I really don't know. Kasi recently, I asked Pastora, the wife of our late Pastor Ganebi, kasi sila yung family friend namin, siya yung nagdala sa akin sa Palawan. And I really don't know what's the reason, bakit ako nila dinala doon sa Palawan. And then I messaged her and I asked Pastora ko, Mama, ang sagot ko sa kanya, ano yung main reason ni Papa noon, ni Pastor Ganebi na, bakit niya ako dinala sa Palawan? And then, nagsabi siya sa akin na, because nakita kasi ni Papa mo noon na walang direction yung buhay mo noon. Yun yung talaga sa akin. At least direct. Oo, kasi talaga. Kasi parang walang direction yung buhay ko kasi hindi ko alam kasi actually, ayoko talaga ng biology. What I want is, yung gusto ko talaga pumunta ng Bible school talaga. But merong isang tao na nagsabi sa kanya, no, don't go there. So, ako kasi, pag once na sinabihin ako ng gano'n na nasalungat sa gusto ko, madali ako ma-discourage. Hindi na ako nagsasalita, but yung automatically, yung nadi-discourage na ako. Ganon. So, hindi ko na pinaano doon. Tapos, gusto ko rin na mag-physical therapist. Sabi naman, huwag kang mag-physical therapist kasi ang mahal-mahal ng ano. So wala na. As in, wala na talaga. Sige, kung ano na lang yung gusto nyo, yun na lang. Okay. Yun na lang. No choice. O sige, kung ano na lang gusto nyo, kung ano yung available, yun na lang. So, nag-go ako doon. And then, nag-1 year lang ako kasi, pag once kasi na-course mo na hindi mo gusto, wala eh. You don't know, wala ka ng motivation. wala talaga. So, nag-stop ako and then, kinuha ako ni Pastor Galvin na yun nga, nasabi niya na walang direction yung buhay ko. And then, I went to Palawan, doon ako nag-start sabi ko start talaga ako sa pinakababa na, sabi ko, isip-isip ko, sana nag-aral na lang ako nung ganito lang naman yung madatatnan ko dito. As in, iba yung training doon, iba yung doon ko talaga na, kasi first time ko na, for 18 years, first time ko na mawalay talaga sa parents ko. Yes. Yun yung first time ko na nawalay sa parents ko. So, mahirap, but it's worth it. Doon ko na yung mga challenges sa buhay, about sa ministries, about sa yung makipagkalubilo ka. Yes, tumuturo ako sa mga Sunday school, but sa mga kakilala ko ng mga children lang, syempre close ko ng mga children doon sa amin. But outside from that,
Hindi, kasi mahihain ako. As in, for example, sa school namin, alam ko yung sagot. Pag once na sa recitation na, mablangko na ako niyan. Okay. As in hindi na yung nag-stutter na yung bunganga, gano'n na parang hindi ako makapagsalita gano'n. As in yung confidence talaga wala. So doon ko na ano talaga na masyado na develop doon sa Palawan nung time na nag-ano na kami na evangelism, tapos pumupunta kami ng ibang mga churches, nag-hike kami for 7 kilometers lang. Kasi mostly na inaano namin doon, outreach namin doon is yung mga native talaga doon. Yeah. Yung mga Palawenyo, yung mga Batak na Marami mga, pa sa Palawan ang bit-bit pa rin yung culture nila noon. Noon, oo. Pero pasalamat ako kasi yung pinasukan ko na yung training institute na yun is which is yung ano din ng Alliance is ano siya. Yung mga churches kasi noon, ang maganda lang doon is kumukuha sila ng isang tao talaga na kung saan na halimbawa kung Palawenyo ka, kumukuha sila ng isang tao doon sa lugar na yon which is na tinitrain doon sa school namin para sila magiging pastor doon. Okay. So bumibisita lang kami every weekend doon sa kanila. So you're saying na maski nung bata ka pa, born again Christian ka na? Oo, nasa tiyan pala ako ng nanay ko, born again Christian ako. At saka naano ko talaga na yung heart ko talaga is for mission. Okay. Kasi since bata pa ako, ang gusto ko talaga it's yung family ko hindi alam. Gusto ko talaga yung maging missionary talaga. Yun talaga yung ano ko talaga na gusto ko talaga maging Pero missionary. hindi mo na-open yan sa kanila? Hindi ko na open. Okay. As in, hindi ko na open. Yeah, hanggang ngayon hindi ko na open. Okay. Which is doon ko lang na open ngayon yung kay mama, yung nagdala sa akin sa Palawan. Okay. Na yun yung sabi ko kasi sabi ko noon ganito yung gusto ko na maging mission. Sabi niya, ha? As in, nagulat sila. Kasi ako, sila tatay, ang pinupus nila na maging pastor na mag-eskwela pumunta ng school ng Bible school is yung kuya ko, which is yung pangalan namin na lalaki, which is ayaw niya. Ayaw niya na? Ayaw niya nang pumunta ng Bible school. Okay. Mm. So dalawa kayo ng Hindi, kapatid mo? hindi siya yung alam nila na siya yung pinupush nila na Okay. hindi nila alam na ako yung may gusto na pumunta doon sa Bible Okay. school. Pero hindi naman tago na inggit. Hindi. Hindi, Wala. hindi Okay. naman tago na igit. Ano lang na ano ko lang na siguro kung kasi ano pa ako noon elementary pa ako noon. Siguro sabi ko kung time ko na siguro kung mag-ano ako siguro, gusto ko pumunta doon, gusto ko mag-school, hindi ko nga na-open sa kanila. Kasi before ko i-open sa kanila, may negative na nga ako na nagsabi na huwag kang pumunta doon. So hindi na ako nag-open. Okay. Yeah, hindi na ako nag-open. Wala na akong lakas na loob na mag-open sa parents ko. Okay, so Ganun. after nun, na sa Bible school mo nun, ilang taon ma? 1 year lang. 1 year lang. One year yung training. So, 1 year, then nag-continue ka ng school. Hindi na. Hindi, after ko dun sa Palawan, bumalik ako sa amin ng Mindanao, 2020. And then, after that, nag-aral ako education. Okay. Yes. So, natapos ka? Hindi. Hindi rin. 1 year lang. 1 year lang din. 1 year lang din. And then, after that, yun na yung nangyari. Anong nangyari? Wala akong alam. Kaya ako nagtatanong. Sabi ba? Hopefully. Okay. Sabi ba? So, I got pregnant with my husband. Yun. Sa school mo siya na-meet? Sa school, classmate ko siya. Oh, okay. Which is classmate ko siya. So, doon. And then, pero natapos namin yung 1 year. Ng education? Oo. Pareho kayo? Oo. Okay. Then, So natapos na namin yung 1 year na education. Then, after that, hindi na kami napatuloy. mm-mm. And then, after that, yun, then, kinasal kami. And then, after that, after 6 years, after 6 years, ako na mag-abroad, work abroad. Pero tinanggap ng parents niya ang sitwasyon niya. At the first, kasi hindi nila kilala eh. Oo, of course. Kasi sa ibang lugar kayo nag-aral, di ba? Hindi sa lugar niya. Maano lang eh, malapit lang eh, kasi from sa amin is, medyo, parang dito tsaka Taiwan, ganun yung school Ay, namin. ang lapit. Oo, pero hindi siya taga dyan. Doon Okay. siya nagstay sa Tacorong sa auntie niya. Doon siya nagstay. Okay, then tapos naging mahirap yung 6 years ninyo, kaya ka nag-ibang bansa.
Oo, kasi sabi ko, habang lumalaki yung mga bata, syempre habang lumalaki kasi yung mga bata, nag-iba yung needs nila, lumalaki din yung mga needs nila. So yun, nag-decide ako na pumunta ng ano, Singapore muna. Oo. Or any country ang pwede Singapore. gusto. Singapore Yun kasi talaga. ayoko talaga mag Middle East noon. Yun talaga yung inano ko. Kung gusto ko mag-abroad, ayoko ng Middle East. Yes. At saka ang ano ko noon, ang pangarap ko noon is nung bata pa ako, ang gusto ko talaga na first ko na mapuntahan na country is ang Canaan. Okay. Yun talaga yung gusto Jerusalem? yun talaga yung gusto ko talaga na mapuntahan. Oh, yes. Okay. Every born again Christians really wants to go Yeah. in Oh, Jerusalem. first ko talaga, sabi ko pag once na maging missionary ako, ang gusto ko na mapuntahan yun talaga. Yun talaga. So hanggang ngayon pangarap mo? Yes. Ayan. Until now, yun talaga yung ano ko na gusto kong pumunta doon, Israel. So, ibig sabihin, okay, pagiging missionary ang pangarap mo noon, since hindi pa man nangyari ngayon, hanggang ngayon, pinapangarap mo pa ba din? Oo. That's why kaya nga bumalik ako ng ano, ito din siguro siguro may mga ways tayo na hindi ways ni God, di ba? May mga ways tayo na ganito yung gusto ko, but sabi ni Lord no. Sabi ni Lord no. So gusto kitang dalhin sa way ko. Kasi kung gustuin ko lang since noon, parang alam mo yung life ni Jonah, na gusto ni Lord pumunta ka ng Nineveh to preach the good news there, pero anong ginawa ni Jonah? Pumunta siya, di ba? Yes. May rason, So, actually, may yes, rason. there's May a rason reason. siya. Yes. Kaya lang, hindi yun rason para sa Diyos. Yes, that's why. May reason din ako, pero Oh, hindi yes. yun. Sabi ni God, no, that's not the reason. Mababaw lang yan, ba? Yes. Kaya ganun. Kaya sabi ko, before ako nag-aral dito, before ako nag-aral ng OT is, I prayed first na, Lord, gusto kong mag-aral talaga. Sabi ko, paano? Sabi ko, kasi nandito ako, sabi ko, tapos may work ako, tapos kasi gusto ko yung na sana merong online, which is nung pag-scan ko ng Facebook, nakita ko na yung isang pastor namin, senior pastor namin dun sa asawa ng associate pastor namin dun sa amin na meron nga na siya ng OT online na so siya na kung sino yung magpa-enroll. So nag-message ako na ganyan na gusto kong mag-aral, and then doon na nag-start, and then I really thank God kasi sabi ko kasi pag once na malaman ng, di ba, para sa atin is mahirap kasi syempre may work tayo. May work tayo sa Yes, ang time talaga. ang time, and then sa amo natin, hindi natin alam mo dapat ganitong oras off na yung light mo, kailangan itong oras tulog ka na, which is talaga yung yung favor talaga ni God, kasi anytime makatulog ako, anytime yung klase namin pwede. Okay. Pwede. Pero gabi lang yung available na time. So, okay lang. At least available yung time. At least okay lang din sa amo ko. Kasi minsan nga yung alaga ko, sabi niya, you have a class today? You have a class today? sabi ko, yes. Kasi alam na ng alaga ko eh. Okay. Baka shinare niya na doon. Oo. Yung isinare niya na sa mama niya. At least, din ako, na thankful din ako kay God. Kasi okay lang din sa amo ko. Okay na available na din sila, yung open sila ba, kasi alam kasi nila na every Sunday kung saan ako pumunta eh. Oh, Yes. Alam nila. Sana open din sila. Open ka ba sa kanila about sa Facebook mo na pumunta, may mga post mo, mga ganon, hindi naman hindi. sila nangingialam. Hindi sila nangingialam about sa akin sa hindi. Isa lang bang amo mo nung pumunta ka dito? Hindi, yung first ko na amo, yung nagsimba dito doon, na dinala ko yung first ko na amo. Now, which is Christian yun sila. Okay. Wala silang anak, ako lang yung nila, tapos may aso sila, kaya lang na-terminate ako ng contract nun kasi nga, di ba, naghiwalay sila. So, pangalawa na yan. Oo, Ngayon. ito na yung pangalawa ngayon. Which Matagal- is, matagal- pangatlong kontrata ko na. So, okay. yes. So, yun. Ano mo na hindi maano yung flow ng buhay mo na, well, hindi ka rin naman. Yeah, yung masasabi ko yung life ng buhay ko noon, Oo. until now pa rin, pero noon is grabe yung yung wave talaga, ganun. Pero ngayon, parang unti-unti siya na naging So, in smooth which na case ka sa buhay mo, or yung consistency mo sa pagkakaroon ng relationship Yes, kay Jesus? yung relationship ko kay Jesus is yung ko sa kanya is ganon.
Okay. Ganun. Pero yung life natin minsan, di ba, meron tayong, may mga uncertainties talaga or may mga circumstances talaga natin na hindi kasi natin control eh. Yeah. Only God can control us. So may mga ano talaga. Are you may sure mga- God can control you? You. Bakit ikaw hindi? Because God is in control. Yes, Yeah. okay. God give us a freedom, di ba? Yes, Free will. oo. Pero God is in control. Yes. Yun yung ibig ko sabihin. Correct term. Yes. yun yung ibig ko sabihin. So, ano din, syempre, So, in your life, kahit follower ka na ni Jesus noon, hindi mo siya biniblame sa decision mo, sa nangyari sa buhay mo. no. Never in my life na binilame ko si God kasi I know na there's a purpose sa lahat. Alam ko na may purpose at syempre may makakaano ka na may mga instances sa buhay mo na masasaktan ka Yeah. for that bakit nangyari yan. Pero alam mo na may purpose. Alam mo na may purpose kasi pag alam mo na may ano ka, you have Christ, you have a relationship to God. Hindi na siya masyadong may mga dumating man sa buhay mo pero hindi na siya ganun ka sakit o ganun ka yung as in yung madidepress ka or maano no. Mas It's not like that. magagalit ka sa... Yes, because sa you know mundo, na magagalit yes, ka sa kanya. oh yes, because you have the you have the yung may ano ka na Mindset na. may inisip ka na there is God. No, yeah. Yung makakapagsabi ka na God is bigger than my problem. And God is bigger than my circumstances. Ganon. So, speaking of circumstances, last year, right? Last year lang na parang nagsimula lang ang last year. As in almost 2 years na nangyari. Or 1 year pa lang. 1 year and I think 7 months. This coming 19. Nagulat ka nun. As in, nagulat ako. Unexpected talaga, unexpected. Kasi ang alam ko lang kasi, nag-message siya sa akin, akala ko, ang sinabi niya na inatake siya, akala ko yung arthritis niya. Yes. Yeah. Yun pala hindi. Nung tumawag ako, nag-video call ako, nakahiga na siya, tapos ina-assist na siya ng kapatid ko, na yun na nga, na nahilo daw siya, na nag-ano daw siya. Oo. Yes. Yes, oo. Yun, nung time na yun. At saka, ano lang yun, brief lang yung siguro nga wala ngang 2 minutes yung pag-uusap namin kasi hindi niya kaya eh. Kasi nahihilo siya. Kaya enough niya na yung ano, tapos ano na, after nun is dinala na siya ng kapatid ko sa hospital kasi nga nagsuka na siya. So, dinala siya So, sa how hospital. is your children sa nangyari? About sa nangyari. Yun nga yung pinakaano ko kasi hindi sila vocal. Which is, hindi ko talaga narinig sa kanila simula na nawala yung papa nila. Never ako nakarinig ng they talk about their father. Sa akin, nag-share sila. No. Ano lang, doon ko lang nalaman yung mga sa loobin nila is, kasi nasa akin yung phone ng asawa ko. Ayan. Yes, and then one time, inopen ko yung account niya. Okay. Inopen ko yung account niya, and then doon ko na nag-message ko. Sino yung anak mo? Yung dalang anak ko. Nag-message sa tatay nila? Oo. Parang doon nila nilalabas na hindi nila ma-share sa akin kung ano yung about So, sa papa this is nila. after sa nangyari? After sa okay, nangyari. okay. After na sa nangyari. Okay. After na sa nangyari, yes. After na sa nangyari. After na nung nawala na talaga yung papa nila. Yes. Yes. So, nalaman mo. Oo, nung na-open ko yung Facebook, yung messenger ng asawa ko, doon ko na uy, ganito pala yung naramdaman naman. Kasi hindi talaga sila nag-open sa akin. Hindi sila nag-share na about, wala na. Hindi kaya sa iba na, sa akin hindi sila nag-open about sa, Because they are boys, right? yes, because they think they're strong, right? Di ba? Yes, they think they're Kasi, strong. kasi, nakita din kasi nila nung time na umuwi ako. As in, gusto ko talaga umiyak na pinakita ko talaga na I need to be strong. Ayaw ko umiyak na makikita ko ng mga anak ko na ganito, Yes. na umiyak ako parati na gano'n. I don't want, kasi kung gano'n yung gagawin ko, ano na gagawin ng mga anak ko, di ba, pag nakita nila na. So, sabi ko, I need to be strong, Lord, I need to be strong. Yun na talaga, prayer. Yes. Prayers lang talaga, prayers.
And I really thankful then sa family ko and then sa inyo din dito. Thankful ako kasi ang dami nagpo-pray. Yeah. Yes, ang dami nagpo-pray at the time. So, I thankful can na. say that konti man lang tayo dito, pero but God really listens to us. Yes, exactly. And then, Yeah. na-appreciate ko yung, kasi minsahan, may gusto ko ipag-pray, pero parang hindi ko alam kung anong ipag-pray ko. Basta, okay, magpasa lang ako ng message. Pa-pray ako sa ganitong sitwasyon, sa ganitong tao, and they prayed for me or in my behalf. Ganun Yeah, ba? oo. And I appreciate it kasi sa Pinas, mostly sa relatives ko is mga Katoliko, so hindi ko sila ma-reach out. Ganun. Then, yung mga same believers ko, ka-church ko din noon, ngayon, wala na, di ba? Oo. I mean, magkakilala pa kami, naging close kami noon, but unlike ngayon na sa sobrang tagal na hindi na kami nag-uusap, hindi na nagkikita, wala nang sabihin natin, pwede natin i-reach out na maghinga ng tulong, maghinga ng prayers, and then may kanya-kanya ng buhay. So, I appreciate na nung pumunta, ikaw din, nung pumunta ka na lang sa Hong Kong, kasi, so, bumalik ka pa rin doon sa church niyo, di ba? Doon sa, in your married life. Oo, doon pa rin ako sa Continue. church namin. Oo. Yes, yes. So, doon pa rin ako sa yeah, because nakita ko naman na you're going strong, then no matter what happens. Yeah. And I'm sure it's not, hindi naman to, hindi naman sa inyo na pa-plastikan or what, but I know na you are standing on your own kasi kahit na kami friend mo, hindi rin kami totally makatulong sa iyo ng sobra-sobra kahit gustuhan mo na kasi yes. may oo. kanya-kanya din Yes, pamilya, naiintindihan may ko yun, kanya-kanya. oo. And I really appreciate yung kahit na prayers lang, sobra na yun, as in napakalaking na yun sa akin nung time na yun na prayer na as in. Yung time na yun na... Yes. Pero umiyak ka one time then wala na. Umiyak ako, umiyak ako din nung pag-uwi ko nga. Nung pag-uwi ko, nung pagdating ko sa hindi ko pa tinignan yung Yung phone ng... hindi, yung kapit. hindi ko talaga tinignan. Yes. And siguro, Friday ako dumating, then pagka-Sunday doon, kasi doon ako natulog. Kasama ko yung hipag ko, tapos hiniman ako ng hipag ko, tapos nung pag-ilat ko ng mata ko, Sunday yun. Ang nakita ko talaga yung kabaong. As in, sabi ko, ito na talaga. So, syempre, accept ko na, pero syempre, pa rin, yung tawag nito na yung, as in, yung biglaan, yung biglaan kasi yung Lalo na kung nung wala ka doon. yes, nung time kasi since pandemic, hindi ako nakauwi. Yes. Yeah, lahat so, tayo. 4 years, yes. Pero buti na hindi siya naging positive yung pandemic na yun. Hindi. Kasi nga, naririnig ko yung mga Hindi na. positive, parang binburn na lang nila yung mga body. Anong time na yun, hindi na Hindi masyado, na. hindi na yung kagaya na So, ngayon, anong pinag-usapan ninyo ng mga anak mo? Kasi bumalik ka dito eh. Pwede ka namang mag-stay doon para alagaan sila. Oo. Bumalik ka naman doon. Ang namin is, tuloy pa rin, tuloy yung buhay, na lang namin na lahat ng gagawin natin is para sa Panginoon at para sa kay Papa. Yung gano'n na lang. So, ang namin is, yung communication na doon pa rin everyday yung communication, tapos pa rin. Kasi yung importante kahit na malayo sila, basta yung communication is constant yung communication Yes. nyo. Yes. Sa hindi malayo yung loob nila sa'yo. Yes. At Kasi saka, bata pa sila, di ba? yung panganay ko is 21, tapos yung bunso, hindi, malalaki na. Kalap And then yung college. bunso ko is 16 na. So, at saka isa pa na pinagpapasalamat ko is yung mga tao na nasa palibot nila, especially yung family ko. Nandun lang kasi sila nandun yung magulang ko, nandun yung mga ate ko, yung mga pinsan ko nandun. So, as in talaga sila. Blessed ka po. Yes. Blessed ka pa At rin saka yung na mga may friends. support sa'yo. Yes. Oo. Kahit Yun, iwan mo oo, sila. kahit na yung stay ko doon is 21 days lang eh. Oh, yes. Yeah, 21 days lang ako doon. Then after nang bumalik na ako. So, yun yung pinapasalamat ko kasi yung family ko is na doon sa kanila na mag-comfort. Times na So, ang lang is, wala naman silang sama ng loob sa'yo. Wala. As in, wala. Kasi, kasi they know naman. They know naman kung ano ako sa kanila. Alam naman nila yun na kung ano yung
kung ano ako bilang mama sa kanila. So, noong bata ka pa, kilala mo yung sarili mo, yung personality mo, sabi mo, introvert ka na, introvert, mahihain. Oo. So, ngayon, anong nagbago sa'yo? Nagbago siguro. Mas naging vocal ako ngayon. Mas naging ako ngayon. Pero napansin ko pa rin sa sarili ko, mas open, mas vocal lang ako. Doon lang sa mga circle na yung kakilala ko lang, which is dito sa sa church. Yan, kasi dito halos kilala ko eh. Yun, madaldal ako. Pero pag yung nasa ibang tao na, halimbawa, bibit-bitin mo ako doon sa kahit na kilala ko siya, hindi ako madaldal. Dito na ako madaldal, pero sa hindi na ako madaldal. Yan lang. So, in your time na, I'm sure na hindi ka magtatagal sa ibang bansa, di ba? Anytime din na uuwi ka Yes. sa bahay. So, may pangarap ka sa mga anak mo. Yun nga, makatapos din ang pag-aaral. Yes. And then, so, are you planning to have a future for another person? Another person? As of now, Mm. wala kasi focus ko ngayon is sa pag-aaral. Sabi ko nga kasi kung sa akin lang wala sa heart ko. Okay. Sabi mo ganon? Yes. Wala, oo. Wala. Di ba? Di ba na-feel mo? Yes. Na-feel mo? Yung Yeah. parang wala. Yung parang wala. Pero hindi din natin alam kung ano yung plan ni God sa atin. Yun Kaya na nga nga eh. Yun na Kaya nga nga eh. Lord, sabi ko Lord, kung may itatanong ka sa akin kung one day na merong darating, Yes. ang ko is a man na yung a man who is in love with Jesus and a man who is yung hindi siya tawag nito, he's open to share About what? about Jesus. Yes. Yun yung gusto ko naman. And then, yun talaga yung kung may ibibigay man si Lord, yun yung gusto ko. Then, amen na. Kasi paano ka makipag-communicate sa Kanya kung me, I love Jesus and siya hindi niya alam yung Panginoon. So, how we communicate, di ba? Conflict talaga. Conflict talaga. So, yun talaga yung inaano ko na kung meron man, one day na ibigay si God, ang gusto ko is like that. A man who is in love with God first. Kasi everything will follow na yun eh. Ayan. Everything will follow na yun pag once na inuna si God, pag once na he's in love with Jesus first, everything will follow na yun. So, lahat yun. I'm Yes. hoping that makukuha mo yun. I'm hoping. Ako lang yun. Sabi ba? Ikaw, Grace, ikaw muna. Bakit ako? Ikaw muna kasi dalaga ka pa. Pasa talaga. Ikaw muna, ipasa ko muna sa'yo. Ikaw muna. Okay. I'm hoping na mangyayari yan para sa'yo and of course, especially matatapos yung tapos na yung panganay mo, di ba? Kasi 21 naman. Next year yung Sige, maganda, good Yeah. na We one of pray your na children next year. matatapos na talaga. Yes. Because all the parents here, yun ang pangarap, makapagtapos yes. ng and of Yes. course, makafind sila ng job, whether Yes. in the Philippines or outside. Yeah. At isang pinagpipray ko pa rin sa kanila, ang mga prayer ko talaga sa mga anak ko is they grow spiritually. Yes. Yun yung ka sa kanila. At saka sabi ko sa kanila, always unahin si God kasi everything will follow. And so, fine, salamat sa time and for the sharing because there's new information na nalalaman ko kasi hindi ako mahilig sa dive sa mga life. Yes, I know. Because hindi feeling ko lang but of course, because even though there are many years na magkasama tayo, there's still something like inside of me na whether to usyoso ba ako sa buhay ninyo, papayagan niyo ba akong o papasakin niya sa buhay You need niyo. to dig in your Yeah. It's because there's still some secret you don't want. Yes. Especially mga past. Ganun Yeah, ba? And exactly. so, since I know na mature na kayo na tao, hindi na kayo mahihiya. Ganun ba? Because past is past and you're Yes, already exactly. Yeah. forgiven. We don't dwell on the past. Yes, Yeah. and that's- Mapag-uusapan man natin yun, pero hindi na yun affected sa life natin. Yes, Just sa past. ngayon. So, Yeah. thank you, Mine. Once Thank you, again. Gracie. Life TV. Subscribe, like, and share.